Si Tiba al-Ali ay pinanganak noong taong 2000 sa Iraq, isang bansa na matatagpuan sa Middle East. Noong 2017, nang siya ay 17 years old pa lamang, nagbakasyon siya kasama ang kanyang pamilya sa Turkey, isang bansang malapit sa Iraq. Sa bakasyon na yon, labis niyang nagustuhan ng Turkey, kaya nang matapos ang bakasyon ng pamilya, tumanggi siyang bumalik sa Iraq at sinabi niyang mananatili siya sa Turkey. Dahil dito, bumalik ang kanyang pamilya sa Iraq habang si Tiba naman ay naiwan at namuhay na mag-isa sa Turkey. Ayon sa mga ulat, ginawa niyang desisyong ito dahil hindi magandang kanyang relasyon sa pamilya, lalo na sa kanyang ama at kapatid na lalaki. Hindi nagustuhan ng kanyang pamilya ang kanyang desisyon at lalo pang lumala ang kanilang relasyon. Habang nasa Turkey, naisipan ni Tiba na gumawa ng YouTube channel para mag-vlog kung saan ay pinapakita niya ang kanyang araw-araw na buhay sa Istanbul, ang dating kapital ng bansa, pati na rin ang iba pang bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Di nagtagal, dumami ang kanyang mga subscribers at nakilala siya sa platform. Kalaunan, nakilala niya isang binatang nagngangalang Muhammad, na kalaunay naging boyfriend at fiancé niya at nagsimula siyang gumawa ng mga video kasama ito. Nakita ni Tiba ito bilang pagkakataon para maging digital influencer, kaya nagsimula siya mag-focus at maglaan ng oras dito. Gumawa siya ng iba't ibang uri ng content at madalas ay nagpo-post ng maraming larawan sa social media. Kadalasan ang kanyang mga video ay nagpapakita ng masaya at abalang buhay. Makikita sa mga ito mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pag-aayos niya ng surprise birthday party para sa kanyang fiancé at ang mga lugar na pinupuntahan nila ng magkasama. Ang fiancé ni Tiba ay taga Syria at nagkakilala sila ilang sandali matapos siyang lumipat sa Turkey. Masaya ang kanilang relasyon at maayos ang takbo nito. Bilang tanda ng kanyang pagmamahal, nagpatattoo pa si Tiba ng pangalan ng kanyang fiancé at plinano nilang magpakasal sa katapusan ng taon. Noong January 2023 sa edad na 22, may nakaplano na sanang biyahe si Tiba papuntang Iraq para dalawin ang kanyang mga kamag-anak. At ito ay nakaschedule sana sa kalagitnaan ng taon. Ngunit nang tumawag ang kanyang ina at sinabi na labis siyang namimiss, nagpasya si Tiba na agahan ang kanyang pagbisita at ilipat ito sa January. Sa panahong yon, balak din ni Tiba na suportahan ang pambansang koponan ng kanyang bansa dahil ginaganap ang ika-25th Gulf Cup at isa sa mga laban ay gaganapin sa Iraq. Kaya noong January 2023 ayon sa plano, bumiyahe si Tiba papuntang Iraq habang kanyang fiancé ay nanatili sa Turkey. Noong January 31, nakipagkita siya sa kanyang ina sa bahay ng isang kaibigan sa Baghdad upang magkamustahan. Ginawa ito ni Tiba dahil hindi magandang relasyon niya sa kanyang ama, kaya mas pinili niyang makipagkita lamang sa kanyang ina sa bahay ng kaibigan kaysa pumunta sa kanilang bahay mismo. Ngunit pagdating niya sa bahay ng kaibigan, naabutan niya ang buong pamilya at hindi lang ang kanyang ina at ama ang naroon. Nilasing o binigyan ng gamot pampatulog ng kanyang pamilya si Tiba at sa pilitang dinala sa lalawigan ng Diwaniyah, kung saan ay nakatira ang pamilya mahigit 100 meters ang layo mula sa Baghdad. Nang magising si Tiba sa bahay ng kanyang pamilya, galit na galit siya at nakipagtalo ng matindi sa kanyang ama. Matagal ang kanilang pagtatalo hanggang sa napagod si Tiba at nagpa siyang matulog muna sa dati niyang kwarto. Habang siya ay natutulog dahil sa matinding galit ng ama sa kanyang anak, pumasok ito sa kanyang kwarto at sinaktan si Tiba. Sinakal niya ito gamit ang kanyang mga kamay hanggang sa hindi na ito makahinga. Wala nang pagkakataon si Tiba na ipagtanggol ang kanyang sarili at siya ay namatay. Matapos ang krimen, kusang sumuko ang ama sa mga pulis at umamin sa lahat ng kanyang ginawa. Ngunit sumuko lamang siya dahil alam niyang halos wala siyang magiging parusa sapagkat walang malinaw na batas sa Iraq na nagbabawal sa domestic violence. Sa pahayag ng mga pulis, sinabi ng ama ni Tiba na pinatay niya ang kanyang anak para ibalik ang dangal ng kanilang pamilya. Ayon sa kanya, pinahiya raw ni Tiba ang pamilya sa pagiging digital influencer at sa paglalantad ng kanyang sarili sa social media. Kalaunan, inulit ng ama ang parehong pahayag sa Iraqi media sa isang panayam. Hindi ibinunyag ng Iraqi media ang identity ng ama na siyang gumawa ng krimen. Si Saad Mana, spokesperson ng Ministry of Interior ng Iraq, ay nagsabi ng ama at ang anak na babae ay matagal na may problema sa pamilya. Sinabi rin niya na bago lumipat ang dalaga sa Turkey, ilang beses nang pumunta ang pulis sa bahay ng pamilya para subukang ayusin ang sitwasyon. Sa kabila nito, may ilang mga pulis na nagsabing nagulat sila at hindi nila inakala
na ang mga away ng mag-ama ay mauuwi sa ganitong trahedya. Hindi nagbigay si Saad man ng karagdagang detalye tungkol sa uri ng mga alitang ito at kung paano ito hinarap ng mga pulis. Gayunman ay giniit niya na walang kasalanan ng gobyerno, kahit na ang mga batas ng bansa ay halos pumapabor sa mga marahas na lalaki at nagdi-discriminate laban sa mga babae at mga batang babae. Isang hindi pinangalanang pulis ang nagsabi ng alita ng pamilya ay nagsimula pa noong 2015, noong 15 years old pa lamang si Tiba. Noong panahong yon, hindi raw gaanong pinansin ng mga pulis ang posibleng masamang kahihinatnan ng problema. Ilang araw matapos ang krimen, lumabas ang mga recording ng mga pag-uusap ni Tiba at ng kanyang ama na naitala ilang buwan bago ang krimen. Sa mga recording na ito, maririnig ang galit ng ama dahil mag-isa lang tumira si Tiba sa Turkey. Sa mga recording din, inakusa ni Tiba ang kanyang kapatid na lalaki na siya'y inabuso nung bata pa siya. Ibinahagi ang mga recordings na ito sa social media ng isang kaibigan ni Tiba at nakolekta ng mga women's rights groups. Kinumpirma ng human rights defender na si Hannah Edward na totoo ang mga recording. Sinabi rin niya na isa sa mga dahilan kung bakit nanatili si Tiba sa Turkey at hindi na bumalik sa Iraq kasama kanyang pamilya ay dahil sa kanyang kapatid, na umabuso sa kanya nung siya'y bata pa. Sa mga recording na ito, sinabi ni Tiba sa kanyang pamilya na alam nilang lahat ng ginagawa ng kanyang kapatid pero wala silang ginawa para pigilan ito. Kinumpirma rin ng Iraqi Observatory for Human Rights na totoo ang mga recordings. Sa ilang post ni Tiba sa social media, may mga taong nakakakilala sa kanya na nagsabing matagal na siyang tinatakot at binabantaan ng kanyang pamilya. Gayunpaman, pumayag pa rin siyang makipagkita sa kanyang ina sa bahay ng kaibigan nito sa Baghdad. Dahil sa kabila ng lahat, mahal pa rin niya ang kanyang ina. Malinaw na ipinapakita nito na sinet up siya ng kanyang pamilya at masasabi na ang krimen ay planado. Ang krimen laban kay Tiba ay nagdulot ng matinding galit hindi lamang sa Iraq, kundi pati sa mga taong sumusubaybay sa kaso. Lalo na dahil ilang buwan na siyang tinatakot ng kanyang pamilya. Maraming media sa Middle East ang naglarawan sa krimen bilang isang honor killing. Ilang protesta ang naganap sa Iraq na humihiling ng hustisya para kay Tiba. Nagtipon ang maraming aktivista para manawagan laban sa domestic violence at upang bigyang pansin ang dumaraming karahasan laban sa kababaihan sa bansa. Mayroong ding mga nanawagan para sa malaking protesta sa harap ng hukuman sa Baghdad. Sinabi ng dating miyembro ng parliament na si Ala Talabani na ang mga babae sa Iraqi community ay parang bihag ng mga lumang kaugalian dahil sa kakulangan ng mahigpit na batas at mga hakbang ng gobyerno na hindi sapat para labanan ang domestic violence. Nagkaroon din ng malawakang protesta sa social media bilang pagtugon sa krimen. Kumalat ng husto ang hashtag na #TibaAli sa social media ng mga Iraqi. Ilang araw matapos ang krimen, hinarang ng mga security forces ang humigit kumulang 20 activists na nagtangkang magprotesta sa labas ng Supreme Judicial Council ng bansa. Dahil dito, nagpasya silang magprotesta sa kasadang patungo sa building. May ilang nagprotesta na may hawak ng mga placards na humihiling na itigil na ang pagpatay sa mga babae, habang iba naman ay nagsasabing dapat ay managot ang ama ni Tiba sa krimen. Sa isang pahayag, kinundina ng United Nations Mission sa Iraq ang tinatawag nilang isang nakakakilabot na krimen at hinikayat ang pamahalaan ng Baghdad na magpatupad ng batas na malinaw na ginagawang krimen ang karahasan laban sa kababaihan. Ang krimen laban kay Tiba ay nagpapaalala sa maraming Iraqi ng nangyari sa isa pang babaeng Iraqi na si Malak al-Zubaydi na pinilit ng sarili niyang asawa na sunugin ang sarili noong 2020. Noong 2020 rin, sa isang lungsod na malapit sa Iran, isang 58 years old na doktor ang pumatay sa kanyang asawa dahil tumangking babae na payagan siyang ibenta ang mga lupang nakapangalan sa kanya at angkinin ang lahat ng pera. Sa kabila ng mga protesta, may mga nagtanggol pa rin sa krimen laban kay Tiba. Halimbawa na lamang sa social media, may isang lalaki na nagsabing dapat umayos ang mga babae o haharapin nila ang parehong sinapit ni Tiba. May isa naman na bumatikos sa mga nagagalit sa krimen at sinabing iniwan daw ni Tiba ang kanyang pamilya para makipag-live-in sa kanyang boyfriend. Hindi si Tiba ang nag-iisang female influencer sa bansa na nawala ng buhay. May isang babae din na nagngangalang Iman Sami Magdid na kilala rin bilang si Maria ang pinatay ng kanyang mga kamag-anak noong March 2022. Ang krimeng yon ay tulad din ng kay Tiba
na inilarawan din ng local media bilang isang honor crime. Sa Iraq, madalas mangyari ang ganitong mga krimen na ginagawa mismo ng mga miyembro ng pamilya. Ipinapakita ng mga data na ang honor crime ay matagal nang umiiral at paulit-ulit na nangyayari sa ilalim ng iba't ibang pamahalaan ng Iraq. Kinundina ng United Nations ang krimen at sinabi na ito isang nakakalungkot na paalala ng karahasan at kawalan ng hustisya. Nanawagan din sila na panagutin ang ama ni Tiba. Patuloy pa rin inimbestigahan ng mga pulis ng Iraq ang mga pangyayari sa krimen, ngunit kaunti lamang ang puwang sa penal law ng bansa para sa pag-uusig, kaya malaki ang posibilidad na hindi na makasuhan ang ama ni Tiba. Sa ilan sa kanyang mga video, nagsalita mismo si Tiba tungkol sa mga banta na natanggap niya mula sa kanyang pamilya. Bagamat masaya siyang tignan sa karamihan ng kanyang mga video, may ilan na makikitang balisa at labis ang kanyang pag-aalala dahil sa mga problema sa pamilya. Sa isang video, napaiyak pa siya habang pinag-uusapan ito. Walang nahanap na impormasyon tungkol sa libing o burol ni Tiba o kung nagsalita bang kanyang boyfriend na si Mohammed tungkol sa trahedya. Patuloy pa rin ang mga protesta laban sa krimen bagamat mas kaunti na ang mga lumalahok. Umaasa ang mga nagpoprotesta na ang international attention na nakuha ng kaso ay magtutulak sa isang hatol at patas na parusa para sa ama ni Tiba, sa kabila ng mataas na posibilidad na makalusot siya sa pananagutan. Sinasabi nila na hindi kailanman sobra ang pakikipaglaban para sa hustisya, lalo na para sa isang taong wala na upang ipaglaban ang kanyang sarili. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!